Meron tatay ko. So, mangingisda din siya. So, nangisda rin ako. So, magsasaka din siya. Magsasaka din ako. So, ibig sabihin, bunso ako sa siyang na magkakapatid. So, ang kwento po namin talaga, hindi siya kwentong barbero. Kwentong totoo. So, nag-aaral ako, kahit hindi niya alam. So, nung nag-aaral ako tawag dito, high school, yung mga classmates ko, pinipilit ko lang. Kasi, uso yung pinuputol dito ng principal, tama? Sino nakaranas nun? Yung bangs ni Dora. So, after na ako nag-uupit. Pati yung tenga nag-iipit. So, yun ang istorya namin. Ang pinakamaganda po rito, nung natuto ako, nag-Maynila ako. So, isa sa mga mentor po natin, si Sir E.G. Pardo na kilala ko. 1995. So, wala nang sikreto to. So, nagugupit na pa ako that time. So, ang pinakamaganda rito, fast forward ko lang, habang nagugupit ako sa Sir E.G. Pardo, ang istorya po namin, naging magkaibigan na kami. So, that time po, siya ay nag-aaral pa lang. College, student, self-supporting student. So, during that time po, nagugupit ako sa Harrison Plaza. So, naging magkaibigan namin, kasi nangarap siya mag-abroad. So, after niya mag-abroad, umuwi siya ng Pilipinas. So, binalikan niya ulit ako sa barbershop na pinapasukan ko. So, iba na ang itsura niya. Kasi galing siya ng Amerika. Pero ang magandang istorya, yung buhay niya nag-iba. Kasi ang daming bahay nila sa Pasay, sino may alam ng Pasay? Tramo. So, doon, isa sa mga pangalawa sa mundo. Tama. Nakita ko yung bahay nila. Paglasing, pag tinamaan mo yung bahay, halos mararamdaman ninyo mayayanig. So, after nun, in-invite niya ako. Sabi niya, Jim, meron akong ginagawa ngayon na baka sakaling makatulong sa'yo. So, during that time po, naghahanap ng opportunity na extra income. Sino gusto mong extra income ba? 2,000, 5,000. Yun lang hinahanap ko. Kasi po, meron akong may tatlo akong anak. Nakanak tuloy ako. Tinorward na, no? So, gusto kong mabigyan ng magandang buhay yung anak ko. Kasi sabi ko, habang nagtatrabaho sa barbershop, gusto kong manalo income. So, nabuksan yung pag-iisip ko, sabi ko, hindi ko gawin to. Pero marami akong mga excuses. Pero nakita ko sa tao na to, yung kanyang pag-unlad. Kasi from humble beginning. So, yung buhay niya naging maganda. Nakikita ko lang sa Facebook yung Amerika, San Francisco, nakikita ko lang sa Facebook yan. At sa kanya nakita ko rin. So sabi ko, anong ginagawa mo yung Sir E.G.? Yung sa akin, check mo lang, maraming sa'yo marinde. Walang commitment. Luckily po, in-invite ako. Hindi na sa squatter area, sa condominium. Palakpakan po natin! Sa condominium, na talagang ako, natatakot din ako sa mga tao. Pero sa barbershop, hindi. Kasi yun ang trabaho talaga. Mahihayin po ako. Sino naniniwala? Wala. May isa. Kasi nakakapagsalita na ako eh. Pero dati po, isang lengguwahe lang, hindi na ako makapagsalita. Oh. So, ang nangyari po, umattend ka lang. So, isa sa mga excuses ko, sa sarili ko, ang magsalita sa harap ng tao. Mahihayin po ako sa totoong buhay. Basta hindi ko trabaho. At the same time po, yung mga nakita kong tao dun sa room na inabutan ko, mga edukado. At ako po yung challenge sa akin. Dahil ako po, hindi ako natapos ng college, high school graduate po ako. At ang pinaka-challenging po sa akin yung pananamit. Dahil suot-suot ko po that time yung uniform ko sa barbershop. Sabi pa lang papasok dito. So pag open ng pintuan, nakita ko si Sir E.G. nakatoksido. Kagaya ko ngayon. Sa dati hindi ko sinusot to. Nung tinawag siya, parang artista talaga. Bago gupitin, ako gumupit sa kanya. Sabi ko, Sir E.G. talaga to, sabi ko. At nakita ko yung mga luxury cars. Mercedes-Benz, BMW, and the Bentley. Walang pumalak pa sa Bentley. Ang Bentley po is worth
Sa pera po ngayon, siguro 35 billion yan kasi 50 ng 60 ng dollar. Tama. At nakita ko po sa Facebook kasi siya dinadrive niya. At ang pinakamaganda po rito, nung tinawag siya lahat po ng kaibigan niya nandun. Palakpakan po talaga. At doon po sa pintuan na yon, halos di ako makapasok, sa gilid na lang ako. 15 to 30 minutes po yung kwentuhan lang. Walang kwentuhan lang talaga. Sinasabi na niya yung vision. Sabi niya, one day, ang company na ginagalaw ko mapupunta dito. Luckily po, after kumaroon ng presentation na yun, hindi ako nagpaalam. Kasi baka tawagin ako eh. So kumaway na lang ako sa sulis. After 5 minutes, nag-text si Sir EJ. Gusto nyo malaman ng text? Ano? Sabi niya sa akin, James, did you see an opportunity? Alam niyo yung sagot? Yes. Ano po sagot? Yes. Kaya po ako nandito ngayon. Yes! Luckily po, ginawa ko part-time. Part-time. Pero meron pong big why. Ginawa ko part-time. Sabi niya, gawin ko part-time. Pero ang dami kong excuses. Unang-una, hindi ako makapag-absent sa trabaho. Pangalawa, training. Wala ko. Pera. Kagaya rin yung po ako sa nangyari, nakaupo rin sa harapan. Kasi yung mga nasa harapan ko, sa totoo lang po, ang harapan ko, $1 million. Yan po ang 1, 2, yung mga dalawang linya na po yan po talaga naman. Sabi niya sa akin, James, pag wala kang training sa harapan ka pa ng distraction. Inabsorb ko po. Gawin mo to, part-time. Inulit-ulit mo lang po. Consistently. Wala akong pera, di ako makapag-absent. Kasi pag nag-absent ako sa trabaho, ano mangyayari? Walang sweldo. Kasi no work, no pay. Yung customer ko na galante, may tip. At yung isang barbero na kasama ko, at alam niyang wala ako, anong gagawin? Susulutin. Yun ang fear ko po. Luckily po, hindi ako nanginayang. Sabi ko, kung wala akong gagawin 5 years from now, problema ko pera ngayon, after 5 years, pera pa rin ang Problema. sabi ko, gawin ko lang ito. Walang distraction. Ginawa ko. Luckily po, after 8 months, part-time, yung hinahanap kong 2,000, 5,000. Wow. Nagkatotoo po. At ang pinakamaganda pong nangyari sa buhay ko, na bago po mananaw ko sa buhay, ang Amerika, may kalapit na dream. Tama o tama? Amerika ang dream. Sino gusto makapunta ng Amerika? Hindi lahat nagtatas ng kamay, ha? Mabait si Donald Trump ngayon. After 8 months po, nabigyan po magkakataon mapunta ng Amerika. All expenses paid. Sir EJ and Alan. Nakita ko yung mansion nila. 8 luxury car. At na-drive ko yung pinakamahal na Bentley. Yun. Pinapalakpakan ko. Ang sarap po. Ang nagbabakasyon po doon, hindi nagdadala ng pera. Nang papunta. Nagbakasyon ako pa uwi, may pera pa. Alam niyo bakit? Bakit? Lahat po ng leaders, pinapunta ni Sir Neil and si JCR sa bahay, ginupit ako sila lahat. $30. Nasa 30 yun. Kapag uwi ko, Opo, totoo po yun. Hanggang ngayon po yung mga souvenirs na bilikunting, nandiyan pa rin. Mga signature po. Hindi ko po pinagyayabang para ma-inspired po kayo. Kasi po nabagong pala niyo ako sa buhay. Kung hindi ko ginawa yun, yung pangarap na eskwelahan na gusto kong marating o mapasok sa college, yung 3 anak ko po, thank you Lord. Tapos na po yung 2, yung bunso na lang. Wow. At in God's grace po, yung panganay ko, napapunta ko pa sa Amerika.
natubrag ko yung start po. Kasi po kung hindi ko ginawa yun, baka hanggang ngayon, nakikipag-buluan para sa barbershop na pinapasukan ko na 23 years kong pinasukan. Isang barbershop lang po yung 23 years. At luckily last year po, nabigyan ng pagkakataon mag-franchise Nang? ng Publix Barbershop. Wow! I-google po yung Publix Barbershop. Magkano franchise? Gusto mo malaman ka ng franchise, natubrag ko, umabot ng 2.5 million. Wow! Improved operation. At last 2 months po, kaya nag-busy po ako, another franchise matutugtong burger na ngayon. Wow! Ligo's Burger. Yun. So thank you Lord po, natubrag. Ginawa po ito siguro may dahilan para ma-inspire o makakilala o mababang buhay. Yun. Kasi po ang direct selling po talaga, this is the key sa mga simpleng tao na ordinaryo na pwede maging extraordinary. Yun. Pangarap ko lang po dating masyal, mag-tour. Dati Baguio hindi ako makapunta. Kasi wala akong masahe. Nung nag-RF po ako, all expenses paid po. Isa sa akin. Wow! Sabi na po sa sakyan ko sa RF3, napunta. Wow! For 9 years po sa company. Wala pong company ganito. First time po kung ano. First company na networking. Yeah, networking. Hindi po ako networker talaga. Barbero po talaga. Wala na hindi ako na barbero. Ako rin po di ako makapaniwala. Pero thank you Lord. Sabi nga ni Sir Kenneth, yung pastor kanina, we have God Amen. na hindi natutulog. Yeah, true God. So yun po yung journey ko. Sana po may makilala kang barbero. Pwede yung barbero ko. Pwede din yung barbero nagsasal sa harapan niya. Makasakali po. I-google po niya, nasa Google ang pangalan ko. Nasa YouTube na rin po. Yung po, nanonood po ka ng YouTube? Yes. Hindi po yung porno ha. Meron na po akong interview, tatlo yung interview ko. So yung pong barbero na naging milyonaryo sa industriya ng... Pabling. Sinabi ko rin po sa Publix na yung naging journey ko, nung nakapunta pa ako sa Canada, naging barbero po ako 9 years din. So umuwi na po every year. So barbero ako sa umaga, snow removal sa gabi. Nagkukudkod ng yelo. Yung mga sa mga downside. So hindi po ako naghahanap talaga ako ng fortune ng bagong buhay ko. So sabi nga po, kung talagang may dahilan ito, baka ito yun. Baka ito yung way. Kung may karanasan tayo sa ibang direct selling, baka ito po makatulong. Idagdag po natin ito. Idagdag po natin ito. Makakatulong po ito, especially mga servant leader. So ready na po kayo? Ready. Okay, see ready? Ready.